Kapatid. Gising pala. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating day 4 ng ating 10 days of prayer. At ang title po ng ating 10 days of prayer ay Iyon, no? But when you pray. Ngunit kung kayo'y mananalangin. Isang reminder mga kapatid, ano ba ang ating attitude? Ano ang ating kaisipan? Ano ang ating damdamin? Kung tayo ay mananalangin. No? When you pray. But when you pray, number 1 is remain in me. Manatili kayo sa akin, no? John 15:5, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Okay. And when you pray, day number 2, pray with teach us how to pray. Paano tayo mananalangin? Ito. So, day number 3, when you pray, be specific. You know? Kung hihingi lang naman kayo ng girlfriend o kaya boyfriend, eh syempre the best na. You know? Direct to the point. Gusto ko po matangkad, gwapo, mabait, makadiyos. Ano? Kahit na mayaman, basta mabait. No? Simple lang naman, no? Kahit na mayaman, basta mabait. No? Mayaman sa pananampalataya. Mayaman sa kagandahang loob. Pwede na. Mr. Mary, pwede na. Okay, ngayon po, day 4. Ang sabi po, when you pray, malayo hindi sinagot ng mga panalangin at pananampalataya. Ramdam nyo ba ito? Yes! Relate na relate. Okay. So tunghayan natin itong babasahin natin. Ano po? Gusto ko po binabasa kaysa i-summarize. Baka po may ma-miss ako eh. No? Yung mga puntos na sa akin tila pag wala lang, pero doon sa mga iba, nakaka-relate yung kanilang karanasan. Ano? Kaya po kung kayo po ay nasa ating pong GC, ano po, nasa ating GC. Ayan, Company Gabriel. Nilagay ko na rin po sa Gabriel and Friends. Ayan, hindi kayo member dito, pero kaibigan naman kayo. Andun po sa Gabriel and Friends. And ano po, idagdag nyo lang doon kung gusto nyo maging kaibigan ng Gabriel. Wala pong doon. Walang approval. No? Okay. So, hindi sinagot na mga panalangin at pananampalataya. Ang hirap, ano? Yung parang pakiramdam mo, hindi sinagot yung panalangin mo. Yung pala, yung hindi pagsagot ng Diyos sa panalangin mo, ay yung pinakamagandang sagot ng Panginoon. Ay, di ba? Kala mo, frustrated ka. Kala mo, kinalimutan na ako ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. Yung pala, kaya hindi grinant yung prayer mo according dun sa gusto mo dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ay, di ba? Okay. So, ang ating susing talata po ay masusumpungan sa Isaias 40:31. Kung sino pong unang makasumpong ay siya pong magbabasa. Ayun, palibhasa. Naka-tune in sa GC. Advante. Yun talagang babasahin, ano? Sige po, basahin natin sa Bible, sa Ayen.
Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Doon po sa unang bahagi na kinuha po dito sa ating mabasahin, ano? Ang sabi, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay nagbabagong lakas. They who waits will renew their strength. Nasa halip na panghinaan ka ng loob, no? Ang tagal-tagal naman, hindi pa dumarating. Yung pala in the process, lalo pang pinalalakas ang iyong pananampalataya. Okay, tunghayan po natin. Ano? Pag-aantay. Sino na po nakaranas na mag-antay? Ayan. Lahat tayo nakaranas mag-antay. Yung iba po walang tiyagang mag-antay. Di ba? Mainipin. Ano? Naalala ko po yung kwento. Pag yung babae daw po 20 years old, ang hanap niya ay the ideal man. Okay? Pag naging 30 years old, ang hanap niya ay best man. Ano? Pag 40 years old, ang sabi po ay any man. Any man. Ito po ano, pag 50 years old na daw po yung babae, ang sabi po ay, naman. naman. Okay. So, at some point in our lives, naranasan nating magantay. At kadalasan mga kapatid, ano, doon sa waiting moment, doon nasusukat yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang paghihintay ay hindi masaya. Sino ba ang gustong magantay? Wala, no? Natututo sa instant eh. No? May instant noodles. Ay, di ba? Instant coffee. Instant coffee. Minsan meron po ito, galing ng North Korean, napunta sa US. May nakita siyang powder juice. Tama? Sabi niya, powder juice. In-explain sa kanya ng American na kasama sa kanya, na instant yan. You just put a few spoonful and add water, you have an instant juice. So may nakita siyang mga powdered milk. So amazed siya. Ganito pala ka-advanced. Lalo siyang na-amaze, no? May nakita siyang baby powder. Nag-isip siya. Kala niya instant na rin yung baby. Okay. So, at one point, mga kapatid, tayo po ay hirap na hirap sa pag-aantay. At ang sabi po dito, maghintay ka sa klinika ng doktor, sa pila, sa delayed na aeroplano sa paliparan, so sa isang taong late sa meeting. Talagang sinusukat ang iyong patience. No? Sinusukat, no? Minsan, ang dami mo nang iniisip, nag-overthink ka na dahil sa pag-aantay. Ito, tinan po natin na to. Si Abraham ay naghintay ng 25 years bago sinagot ang kanyang panalangin. At si Abraham at si Sarah ay nainip. Sabi ni Sarah, baka hindi na matutupad yung pangako sa iyo ng Panginoon. Ito yung ating alila, si Hagar. Baka sa kanya tayo magkakaroon ng descendant. Nagkamali si Sarah. Kasi bagamat siya ay menopause na, naipanganak si Isaac. Okay. Ito po, isa pa. Si Moses ay naghintay ng 40 years bago kumilos ang Diyos. Ay, di ba?
40 years. Alam niyo ba yung kwento ni Moses? Ay, di ba? Sabi sa kanyang bata pa siya, palibhasa ang nag-alaga talaga sa kanya yung nanay niya. Alam niyo yung kwento, di ba? Si baby Moses palutang-lutang, nakita ng anak ni Paraon. At naawa sa bata. Nung siya kinuha nung anak ng Paraon, lumapit si Miriam, yung kanyang ate. Sabi niya doon sa anak ni Paraon, gusto niyo po ikuha ko yung tagapag-alaga? Ay, tuwan-tuwa naman yung prinsesa. Hindi na siya maghahanap ng tagapag-alaga. Ang kinuha ni Miriam na tagapag-alaga ay yung nanay ni Moses, na nanay din ni Miriam. Kaya nung maliit pa si Moses, kinukwento na sa nanay niya, alam mo, ikaw isang Hudyo, sang-ayon sa prophecy, may isang Hudyo na magliligtas sa mga Israelites. Kaya habang si Moses ay nandun sa Egypt, tinitrain. Alam niyo po, sabi sa Acts 7, si Moses ay na-train sa lahat ng skills, lahat ng mga lingwahe doon sa University of Egypt. Dahil palibhasa, ang tagapagmana ni Paraon, he was trained to be a successor to Pharaoh. Dangan nga lang mga kapatid, kala niya yung pangako ng Diyos ay sa kanyang kaparaanan. Anong ginawa niya? May nag-aaway, na isang Egyptian at saka isang Hebrew. Pinatay niya yung Egyptian, tinago sa buhangin. At may nakita siyang nag-aaway na pareho Hudyo. Ba't kayo nag-aaway? Magkababayan kayo. Sabi ng isang Hudyo, papatayin mo rin ba kami? Tulad ng pagpatay mo dun sa Egyptian? Kumalat na. Kumalat na si Moses ay pumatay ng isang Egyptian. Kaya siya nagtago doon sa wilderness at nakatagpo niya ang kanyang biyanan. Ano? Sinong biyanan ni Moses? Biyanan po, biyanan. Si Pora po ay kanyang asawa. Si Gomer. Si Jethro. Ano? Huwag kalimutan yung Jethro's principle. Ano? Si Jethro. At after 40 years, mga kapatid, after 40 years sa wilderness, nakakita siya ng isang halaman na nasusunog pero hindi natutupo. Ito na tinatawag na burning bush incident. At ang sabi sa kanya, Moses, hubarin mo ang iyong pangyapa sapagkat ang dakong ito ay banal. At doon na-realize ni Moses yung pangako sa mga Hudyo na pagliligtas from slavery not through his effort, not through his means, but through the ways of God. At doon, alam niyo po mga kapatid, bakit kailangan ng 40 years sa wilderness? Sabi ni Miss White sa Ministry of Healing, kailangan daw i-unlearn ni Moses ang natutunan niya doon sa University of Egypt para siya ay magamit na ng lubusan sa gawain ng Panginoon. Dapat mawala yung tiwala niya sa kanyang sarili. Dapat makalimutan niya yung kanyang galing at ipaubaya ang kanyang sarili sa kamay ng Panginoon. Nakita niyo po si Moses, nung nasa Egypt siya, tinitingnan ng mga tao, ina-idolize, popular. Nung tinawagan siya after 40 years, ang sabi ni Moses, sino ako Panginoon para haharap kay Pharaoh? Nakita niyo yung transformation. Nagantay siya ng 40 years para matupad ang pangako ng Panginoon. And, huwag natin kalimutan si Jose. Si Joseph. Okay, ilang taon po si Joseph nang mapawalay sa kanyang mga kapatid? 17 years old. Muntik na tumama yung 18.
Okay. Nung naging prime minister siya sa Egypt, ilang taon siya? Ha? 27, malapit-lapit na. Baka 30. 30. Baka nasa 30 plus. 30, ano. Okay. Sayang, sabi ko sana yung text eh. More or less po mga kapatid, 22 years from 17 years old hanggang siya ay maging prime minister. 38. 38. 22 years, mga 39. 38. 39 years old siya na naging prime minister. Tingnan niyo po, tayo po pinag-aantay natin na isang taon, 2 taon. Ano po yung pinakamatagal na pinag-intay ninyo sa inyong karanasan? Oras lang. Oras lang. Sister Debbie, ilang buwan? 1, 2, 3. Tatlong buwan? Tatlong buwan yun. 3 buwan. Simula na mag-exam si Sister AB hanggang lumabas yung result ng board. 3 months. Nagpa-fasting siya ng tahimik. Ayan. Si Jose, ilang taon na naging alipin at ilang taon ng ilang pang nakulong. Nakulong po siya ng ilang taon, mga 2 to 3 years. Hindi rin ito ang magandang lugar para mag-antay ng intervention ng Diyos. Di ba? Okay lang yung paghabang nag-aantay ka, Sister Ems, doon sa kausap mo, ay nasa aircon na restaurant, panli yung pagkain, meron ka pang music, ay di, kahit na magtagal ka dyan, okay lang. Pero sa kalagayan ni Joseph, ay hindi convenient yung kanyang lugar. No? At ang sabi po sa atin, maraming halimbawa sa Biblia nagpapakita na pag-iintay para sa tulong. Bagamat sinubok ng pag-aantay ang ating pasensya, sinasabi ng Biblia na isa sa mga katangian ng mga tao ng Diyos ay ang pagiging mapagpasensya. Hindi ka daw Kristiyano pagkat hindi ka marunong magpasensya. Ano? At minsan, sinusukat ito, Brother Romy, sa iba't ibang pagkakataon. Ano? Yung minsang magit-git ka ng motorsiklong napakabilis, na mapapaapa ka sa preno, sasabihin mo, ay, okay lang. Pagbigyan na natin. Pero sa pangatlo, Brother Romy, palagay ko no? Umuusok na yung tainga at saka ilong. No? At bubusina na, alam mo ba yung busina? Na pagkakaba-haba. Di ba? hindi na isang busina lang na gano'n, kundi na lang, piit! No? Gayon din sa panalangin, madalas kailangan natin magantay sa kasagutan. Kailangan nating magantay sa kasagutan. Ito po galing po sa Messages of the Young People, page 250. Sa bawat taos-pusong panalangin ay darating ang tugon. Your prayer will definitely be answered. Dadating at dadating ang sagot. Maring hindi ito dumating tulad ng inaasahan mo o sa oras na iyong inaasahan. Ngunit darating ito sa paraan at oras na higit na makabubuti sa iyo. Ganda, no? Lord, sana po, bago ako umalis, no, papuntang Japan, yung in-order ko sa Shopee, dumating on time. Baka naman nakaalis na ako, yung gagamitin ko pang winter, naiwan na. Ano? Tapos, ano po, sasagutin at sasagutin ng Panginoon. Tapos pagdating po pala ng Japan, may libre na pangginaw. Ay, di ba? So, hindi natin alam, no? But definitely, our prayers will be answered in the best possible way according to God's timing, according to God's will. At kadalasan, mga kapatid, ang tugon ng Panginoon ay higit pa sa ating hinihiling.
Ano? Lord, no? Ang hinihiling ko lang po, magkaroon ng sasakyan. Lord, nung ibinigay mo, pati kalsada, pinasemento mo pa. Wow! Ang ganda eh. Ano? So, maaaring hindi ito dumating, okay? Ang mga panalangin na iyong inialay sa kalungkutan, sa kapaguraan, sa pagsubok, ay sinasagot ng Diyos, hindi ayon sa iyong mga inaasahan, kundi palaging para sa iyong kabutihan. God's denials are also God's blessings. Tandaan niyo po mga kapatid, ano? God's denials are also God's blessings. Hindi man sinagot ng Panginoon, maaaring ibang ibinigay sa iyo. Pag tinignan mo, few years later, still, God's answer is the best answer. Kapag nagpapakumbaba tayo at inihaharap ang ating mga pangailangan sa malinaw at espesipikong paraan, kinikilala ating buong pag-asa sa Diyos, tumutugon siya. Sabi po ni Mrs. White dun sa Steps to Christ, pag tayo nananalangin, hindi natin ibinababa ang Diyos sa ating level, sa ating kagustuhan, kung hindi itinataas tayo ng Diyos sa kanyang pananaw, sa kanyang kalooban. He is not bringing God down, but He's bringing us up to understand God's will. Ngunit madalas kailangan natin maghantay. Kadalasan kailangan nating ubusin ang lahat ng ating mapagkukunan at mga opsyon bago kumilos ang Diyos upang malaman natin na siya talaga ang tumugon. Kung agad siyang sasagot, maaaring akuin natin ang tagumpay para sa ating sarili. Di ba? Kaya naman naging matagumpay kasi galing-galing ko naman talaga eh. Perfect ang aking timing. Computed ko na kasi yan eh. Ayan. Natandaan niyo po ba? Si Gideon, no? Ilan po yung kanyang kasama sa kanyang pagtatagumpay? 300, no? Sikat na sikat yung Gideon and his 300. Pero nung unang tinawagan po, yung mga Israelita na sasama kay Gideon para lumaban sa kaaway, ilan po sila? Sige po. Higher. 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 500. Sabi ng Panginoon, tawagin mo lahat yung mga lalaki na sasama sa iyo para makipaglaban. At alam niyo kung ilang tumugon? 32,000. At ang sabi ng Panginoon, Gideon, masyadong marami yan. 32,000. Pero ang kalaban nila, 1,000. Pero sabi ng Panginoon, mas marami yan, 32,000. O sige, pauwiin mo yung mga bagong kasal. Yung mga nagpapagawa ng bahay, pauwiin mo. Yung mga natatakot, pauwiin mo. Sabi ni Gideon, napatingin siya sa Panginoon. 32 po, konti. Libo-libo ang kaaway. Sabi ng Panginoon, kasi baka manalo kayo, sasabihin nyo kaya kayo nanalo dahil marami kayo. Kaya nga sabi ni Gideon, bagamat masama sa loob niya, yung mga natatakot dyan, yung mga bagong kasal, yung mga nagpapagawa ng bahay, magsiuwi kayo. Ilan po natira? Hindi pa po. Hindi pa. 10,000. Sabi ni ng Panginoon kay Gideon, Gideon, marami pa rin yung 10,000 mo. O sige, ganito, dalhin mo sa ilog. At kung sino ang iinom ng nakaluhod, nakaluhod at yung tubig ay sinasahod ng kamay,
Yun ako. Paiwan mo at ang the rest, pauwiin mo. At alam niyo po, yung nakaluhod na umiinom at inaabot ng kamay yung tubig papunta sa kanilang bibig, ay ilan po? Yon, tumama din tayo. Kaya po naging famous yung Gideon and his 300. At sabi ni Gideon, Panginoon ko, paano kami lulusog dun sa mga kalaban na libo-libo, 300 lang. And the rest was history. Nagapi nila yung mga kaaway, nagugulat sila minsan. Pagdating nila, abay, patay na lahat. Yung pala sila ang nagpatayan. Ano? Dahil gusto ng Diyos na ang pagtatagumpay ay maibalik sa... Bakit po mga kapatid? Sapagkat tayo po ay madaling matukso. Di ba? Minsan ka na nagumpay, ay kaya na natin yan. No? Maraming beses sa kasaysayan ng Israel, ang kabiguan ay bunga ng kanilang pagtitiwala sa kanilang sariling kalakasan. At tayo po mga tao ay madaling magpalalo sa ating pagtatagumpay. Ayan. Malapit na po. Kapag wala na tayong nakikitang posibleng solusyon sa isang krisis, nagsasalita ang Diyos. At may pangyayari na hindi natin maisip. Sabi sa Jeremias 33:3, paborito to ni Sister Christy. Sige po. Yes. Tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo nalalaman. Kala mo may third option ka na, kala mo may fourth option ka na, ayun pala, God has still the best option. Di ba? Minsan pag dead end na tayo, wala ka na nakikitang lulusutan, Lord, tulungan mo ako. And lo, andito, nakita sa'yo, andyan ka lang pala. Ang tagal-tagal ko nag-antay, ang tagal-tagal ko umiyak, tagal-tagal kong na-stress. Sana on the onset pa lang, tumawag na ako sa iyo, hindi na ako na-stress. So Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Isaiah 26:3. Sino pong gusto magbasa? Isaiah 26:3. Sige po. Brother Romy. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Ayan, ano? Binibigyan ka ng kapayapaan para bang, Lord, come what may, your will be done. Maaaring hindi mabuti sa aking pakiramdam. Lord, hindi yung preference ko. Masyadong malayo. Pero ipagkatiwala mo sa Panginoon, bahala siya. Ano? Sana dumating ang time, mga kapatid. Ano? Kung malalayo man tayo dun sa ating tinitingnan pagtatayuan ng bahay-sambahan, kasama na rin po ang service bus. Ano? Iikutan ng mga kapatiran para sama-samang mananambahan. Kasi tinanggap natin ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Kasi minsan sinusukat natin ang biyaya ng Diyos, yung kanyang pagsagot sa ating panalangin, depende sa ating gusto. At pag hindi na kasang-ayon sa ating gusto, ay hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Ayan. Sabi ko, blue ang kulay ng kotse. No? Kala ko,
Gusto ko sedan lang, maliit. Yung pala, binigyan pa ako ng malaking sasakyan. Kulay puti nga lang. Ayan. Ngunit kung hindi agad sinagot ng Diyos sa oras paraan nating inaasahan, maaaring isipin natin na hindi siya sumasagot. Sinusunod ng Diyos ang taos-pusong panalangin at ang kanyang sagot ang pinakamainam na sagot. God's response is the best response. Tinatawag ka upang malaman ang pag-ibig ng Diyos sa ngayon sa Efeso 3:19. Iyon ang kailangan mo. Kapag mas kilala mo siya, mas nagtitiwala ka sa Kanya at mas nagkakaroon ka ng kapayapaan habang nag-aantay. Ay, di ba? Pag kilala mo yung iniintay mo, cool ka lang, chill ka lang. Kasi kilala mo ang iniintay mo. Ayan, kadalasan naman yun eh. No? Narinig ko po minsan, ayan naman eh, pag sinabi niyang alas 5, asahan mo 5:30 yan. No? Kasi kilala nila eh, no? No? Pag kilala mo yung Panginoon, marami nakarelate. Ano? Pag kilala mo, inaantay mo, alam mo na kagad eh. Eh pag hindi mo kilala, siguro pagdating ng mga 25 minutes, uwi na ako, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pero kung alam mo nga, lagi ng 30 minutes, mag-aantay ka pa. Ayan. Kung alam mo yung inaantay mo, He knows better, no, than what you know. Chillax lang, no? Chillax. Chill lang. Alam ng Diyos ang hinaharap. Ito maganda po itong bahaging ito, pakinggan niyo po. Alam ng Diyos ang hinaharap, iniingatan ka niya, ngunit inaalala rin niya ang iba. Habang iniingatan ka niya, habang sabi nga, pinoprotectionan ka niya, ginagawa niya rin ito para sa iba. Maaring hindi siya sumagot ngayon sapagkat may mas mabuti siyang tugon at hindi pa ito ang tamang panahon sa David. Ano? Ang galing, no? Ang galing na ng Panginoon. Talagang lagi siyang may pang-aliw. Maaring hindi ka pa handa para sa kanyang plano. Handa na po ba ang Gabriel, mga kapatid? Hindi pa. Baka nang pagdating ng panahon, na meron tayong paglalagyan ng ating iglesia, ilan kaya ang matitira? Ay, di ba? Pero kung naihanda yung ating mga puso, naihanda na magpasakop sa Panginoon, kahit saan tayo dahil, okay lang, Lord. Kasi you know best. No? Bisa kasi tumatawad po tayo, ano? Lord, okay. Okay, may your will be done. Pero Lord, pwede bang humirit? Pwede mag-request? Ayan, no? Nakipag-bargain tayo sa Panginoon. Kaya minsan, yung ating natatanggap, no, ay hindi lubos na nagpapasiya o nakakapagbigay kasiyahan sa atin. Maaaring hindi ka pa handa para sa kanyang plano o may iba pang mga pangailangang hindi mo naisip. May iba pang mga pangailangan na hindi mo naisip. Maaaring pahintulutan niya na isang bagay sa iyong buhay na siya mayroong daan upang maabot ang iba na hindi sana maaabot sa ibang paraan. Sometimes yung ating disappointments, yung ating mga frustrations ay nagiging daan upang iba ay makalapit sa Diyos. No? Our disappointments became a way for others to know God. Maraming bagay ang mangyayari na mauunawaan lamang natin sa langit. No? Yung the greatest frustrations that you have, pagdating sa langit, sasabihin mo, doon makita ng malinaw, kaya pala,
hindi ibinigay sa akin yung aking kahilingan kasi ito ang mangyayari pag nangyari sang-ayon sa gusto ko. Doon natin, ang sarap po ng itong bahaging ito. This actually would make us desire to meet Jesus face to face and to ask Him, Lord, bakit mo pinahintulutan? Di ba? Bakit mo pinabayaan? Bakit mo hinayaan yung mamatay ang aking anak? And there, yung ating mga greatest questions will be answered. At pag nakita natin yung sagot, all along, it was because of God's love, not only for you, but for the people around you. Ayan, no? Tandaan, hindi dumating at namatay si Jesus upang bigyan tayo ng komportableng buhay dito sa lupa. Tanggap niyo ba ito, mga kapatid? Parang hindi na. Kasi lahat tayo gusto ng comfort. Lahat tayo gusto natin ng convenience. Ay, di ba? Pag summer, gusto mo sa malamig na lugar. Ano? Hindi ka lang gusto tabing dagat, gusto mo pa may buko juice. Ano? Pakuya-kuya-kuy ka doon. Okay. Pero ang sabi po, tandaan, hindi dumating at namatay si Jesus upang bigyan tayo ng komportabling buhay dito sa lupa. We are not born for this world because heaven. Yan, gusto sa amin. Philippians 4:20. Our citizenship is in heaven. O nga, sa langit po wala ng noodles. Kami noodles, may noodles din po. Sa katunayan, sinabi niya na magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa mundong ito. No? In this world, you will have troubles, but have courage. I have overcome the world. Ayan, no? But dumarasan ng mga pagsubok, kagipitan, kadalasan kala natin aping-api tayo kung kumpara mo yung buhay mo sa sanlibutan, kawawa naman ako. Hindi ako katulad ng kaklase ko. Yung kabatch ko, ganito na. Ako, ganito pa lang. Remember, we are not created for this world. Madalas niyang ginagamit ang mga pagsubok upang turuan tayo ng mga aral na mahalaga sa paglago ng karakter at kaligtasan. 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatian walang hanggan. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Sa halip na hilingin sa Diyos na alisin ang mga pagsubok, hilingin sa Kanya na tulungan kang lumago at matuto mula sa mga ito. Mga kapatid, madaling sabihin, no? But all of us, ayaw nating dumanas ng pagsubok. No? Minsan, Lord, enough na. But, no? Instead of telling God, remove these trials, ang sabi po dito, let's request sa Kanya na tulungan kang lumago at matuto mula sa mga ito. Ang sabi nga po, mga kapatid, Jesus in our boat doesn't mean that there'll be no water entering our boat. It means that no water can sink our boat. No? Si Jesus, nakasama natin sa bangka, hindi nangulugan na walang tubig na papasok sa bangka. Ang ibig sabihin lang, walang gaano mang kalaking tubig ang pwedeng magpalubog sa ating bangka. Ang pinakamalaking pangangailangan natin ay hindi lamang ang mga pangangailangan na ating ipinapanalangin, bagamat kadalasan ay totoo ang mga ito. Ang pinakamahalagang pangangailangan natin ay makilala ang ating Diyos. Kapag mas kilala mo siya,
mas magtitiwala ka at mas hinahayaan mo siyang kumilos. Di ba ang sarap? Nasubukan nyo na ba? Na sumunod lang sa agos. Sa tubig, di ba? Magfo-floating ka lang, bahala na kung saan ako dalhin. No? Samantalang kung ikaw ay lalangoy na mag-isa, doon sa direction na gusto mo, ay nakakapagod. No? So hayaan mo lang Panginoon sa buhay mo. Alam mo naman, kapag nag-floating ka, hindi na mauntog yung ulo mo sa semento ng swimming pool. Kasi may Diyos na nagbabantay. Di ba? Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na doon sa falls. Kasi alam mo may Diyos na pinagkakatiwalaan ka. At lastly, mga kapatid, tinatawag ka ng Diyos na manalangin at hanapin siya, ang kanyang presensya, kanyang plano, kanyang pamumuno. Sana po ngayong hapon, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, ito ba talaga yung gusto mo sa akin? Is this the place na tinawagan mo ako? With these people na kasama ko? With these friends na barkada ko? No? And ano po yung plano ninyo? At hanapin higit sa lahat ang kanyang pamumuno. Meron ba akong mga desisyon na ginagawa sa aking buhay na hindi ko kinukonsulta sa aking Diyos? And nagpapakumbaba ba ako sa kalooban ng Panginoon? Especially yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi na po ng ating buhay, kasama po ang ating mga kabuhayan. Hanapin siya bago humingi ng mga sagot at tulong. Ipasa sa kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin at maghintay sa kanya. But when you pray, ano pong karutong? Let's wait for the Lord's timing. Okay. But when you pray, kahit may mga frustrations, mga unanswered prayer, let's wait for God's timing. So sana po mga kapatid, minsan pa, kinausap tayo ng Panginoon sa ating mga kalagayan, nagkaroon po tayo ng perspektibo. This Sabbath, God is telling us something to prepare us to meet Him face to face. Bakit po kaya mga kapatid? Bottom line, dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Happy Sabbath po muli at dadako po tayo sa ating group discussion.